Linggo-linggo, tinatarget ng Ukraine ang mahahalagang bahagi ng Russia. Hindi namin sinasabing nagdudulot sila ng libu-libong kaswalti, kahit totoo rin iyon. Hindi namin sinasabing winawasak ng Ukraine ang maraming armor at air defenses, pero nangyayari rin iyon. Ang tinutukoy namin ay ang tunay na matinding hakbang ng Ukraine, ang walang tigil na pag-atake sa mga oil refinery ng Russia. Dahil sa mga pag-atake, nabawasan ang kapasidad ng Russia sa pagre-refine, kaya nagiging desperado si Vladimir Putin. Walang ibang opsyon ang presidenteng Ruso. Napilitan si Putin na lumapit sa Belarus para humingi ng tulong dahil kinuha ng Ukraine ang lahat mula sa Russia. At kapag sinabi naming lahat, talagang lahat iyon. Noong Oktubre 1, naglabas ng artikulo ang Kyiv Post kung saan binanggit nito na ang mga pag-atake ng Ukraine sa mga oil refinery ng Russia ay nakaapekto na sa 38% ng kapasidad ng pagproseso ng langis ng Russia. Nawala ang 1/3 ng kapasidad ng pagproseso ng langis ng Russia. At hindi ito babalik hanggat hindi nila naayos ang pinsalang dulot ng Ukraine. Mas madaling sabihin kaysa gawin iyon. Noong 2024 pa binabanatan ng Ukraine ang mga refinery ng Russia, pero ngayon lang nagkaroon ng malaking epekto dahil nag-iba na ang kanilang estratehiya. Ngayon, hindi na lang tinatamaan ng Ukraine ang refinery at hinahayaan itong ayusin ng Russia. Tinatamaan ng Ukraine ang isang refinery, tapos inuulit-ulit pa nila ang pag-atake. Kaya hindi nabibigyan ng pagkakataon ang Russia na maayos at mapatakbo ulit ang pasilidad. Mabagal ang pag-aayos, pero pag natapos na ito, may iba na namang bahagi ng refinery ang nasira at kailangang ayusin. Dagdag pa, kaunti lang ang pyesa para sa pag-aayos dahil sa parusa ng kanluran. Dahil sa parusa at estratehiya ng Ukraine, napilitan ang Russia na mawalan ng 38% ng kapasidad sa pagre-refine. At malamang ay mas marami pang mawawala habang tumatagal ang digmaan. Ang Kyiv Post ay nagbigay ng mga numero mula sa ahensya ng market intelligence na SIALA na pahinto ng mga pag-atake ng Ukraine ang 300 at 38,000 toneladang oil refining capacity ng Russia araw-araw. Dahil dito, bumaba ng halos 1,000,000 tonelada ang produksyon ng gasolina ng Russia na nagdulot ng kaguluhan sa lokal na merkado. Ayon sa Kyiv Post, 20% kulang ang supply ng gasolina ng Russia para sa lokal nilang merkado, na nagdudulot ng malalaking problema sa mga pagsisikap ni Putin na panatilihing kontrolado ang kanyang mga mamamayan. Nagsisinungaling at nanlilinlang si Putin para manatili sa kapangyarihan at tinatago niya ang impormasyon. Ipinagmamalaki niyang mas maganda ang kalagayan ng Russia kaysa sa totoong nangyayari sa Ukraine at malapit nang sumuko ang kanyang dakilang kaaway. Lalong mahirap gawin ang ganitong pahayag kapag ang mga mamamayan mo ay pumipila ng oras para lang sa gasolina na dati namang madaling makuha. Araw-araw, lumalala ang krisis sa gasolina ng Rusya. Noong Setyembre, 29 tinalakay ni David Hambling ang krisis sa Forbes. Sabi niya, ang kakulangan na nagsimula sa ilang malalayong rehiyon ng Rusya na di gaanong mahalaga kay Putin ay lalong lumala, dumating sa puntong ramdam na ang kakulangan ng gasolina sa bansa. Ang pagtaas ng presyo, mahabang pila, rasyon, at sa ilang kaso, naubos na ang gasolina sa mga gasolinahan ay nagiging bahagi na ng buhay sa Rusya. Ayon kay Hambling, ipinapakita nito kung paano nagawa ng Ukraine na lumikha ng bagong normal para sa karaniwang Ruso, na nagpapatunay na kasinungalingan ang bawat salitang sinasabi ni Putin tungkol sa kung paano nangyayari ang digmaan. Ang presyo ay problema. Sabi ni Hambling, ang mga bumibili ng gasolina sa mga gasolinahan ay nagbabayad na ngayon ng hanggang $452 kada galon ng gasolina sa ilang mga rehiyon, na halos doble na ng opisyal na sinasabing average na presyo ng Russia na $266, kaya nakakabahala na ang lapit nito. Nakikita natin ang panlilinlang. Inaangkin ng Russia ang presyo kahit alam nilang mas mataas ang binabayaran ng tao. Ayon sa ulat ng Euromaidan Press, noong Oktubre, malaki ang itinaas ng mga presyo simula noong umpisa ng 2025. Mula Enero hanggang ngayon, tumaas ng higit 40% ang pakyawang presyo ng gasolina. $800 bawat tonelada para sa automotive gasoline, $72 at $850 para sa automotive gasoline, $75. Siyempre, ipinapasa ang mas mataas na presyo sa mga mamimili.
lalo na kung makakuha pa ng gasolina ang mga gasolinahan na patuloy na nagmamahal. Sa kanyang desperadong paghahanap ng solusyon sa mga malalaking problemang ito, napilitan si Putin na lumapit sa Belarus. Pero tatalakayin natin yan mamaya sa video. Balik tayo sa problema sa mga gasolinahan. Ayon sa Euromaidan Press, dahil sa matinding kakulangan, may limitasyon na sa ilang rehiyon. Sa ulat, mahigit 20 rehiyon ang may kakulangan. Nagpatupad ang sinakop ng Russia na Crimea ng limitasyon na 30 litro, 65 galon, bawat customer kada bili. Ang ibang mga rehiyon ay may mas mahigpit pang mga limitasyon at ang ilan ay umaabot lamang sa 10 litro. Iyan ay katumbas lang ng mahigit 2.5 galon. Ang karaniwang sedan ay may tangke na kayang lagyan ng 12.61 litro. Ibig sabihin, kalahating tangke lang ang aasahan ng karaniwang Ruso sa ilan sa mga apektadong rehiyon. Bago umalis, may idinagdag pa si Hambling. Sabi niya, ang ilan sa mga regional na gasolinahan sa Rusya ay hindi lang nilimitahan kung gaano karaming gasolina ang maaaring bilhin ng mga customer, kundi pati na rin kung sino ang pwedeng bumili sa simula pa lang. Ayon sa ulat, isang regional gasolinahan ay nagbebenta lang ngayon sa commercial customers na may fleet fuel cards, habang ang isa pa ay hindi na tumatanggap ng customers na may fuel cards. Ayon kay Hambling, hindi ito hakbang ng mga kumpanyang maayos. Pabigla-bigla na ito. Ito ang mga gasoline chain na gumagawa ng paraan para mapahaba ang supply ng kanilang produkto. Dahil sa mga pag-atake ng Ukraine, humigpit ang mga restriksyon na lalo pang makakaapekto sa mga kumpanyang ito. Ang pagsasara ng mga gasolinahan ay nagiging mas karaniwan na. May mga magulang na hindi na makuha ang kanilang mga anak mula sa paaralan sa ilang mga rehiyon. Sa kabila ng pagsisikap ng pamunuan ng Rusya na kumbinsihin ang publiko na normal lang ang lahat. Dahil ipinagbawal ang pagkalat ng drone attack videos sa mga refinery, kailangan harapin ni Putin ang totoong kalagayan ng Rusya. Ipinapakita ng mga kakulangan na may masama nangyayari sa mga tao ng Rusya. Isa sa pinakamayamang bansa sa langis ay nauubusan ng gasolina dahil sinisira ng Ukraine ang mga refinery ng Rusya. Ayon sa ulat ng Moscow Times noong Oktubre, isa hindi na itago ni Putin ang krisis sa gasolina ng Rusya. Itinuro nito na maraming mga mataas na opisyal sa industriya ng gasolina ng Rusya ang sinusubukang ipakita na pansamantalang kakulangan lang ang nangyayari at malapit na itong maresolba. Hindi ito totoo. Sabi ng Moscow Times, hindi lang digmaan ang dahilan ng kakulangan. Babala rin ito at pulang bandila na nagpapakita ng malalaking bitak sa ekonomiya ng panahon ng digmaan. Nagtayo si Putin ng sistema para pahabain ang espesyal na operasyong militar na dapat sana'y tumagal lang ng ilang araw. Lalong lumulubog sa resesyon ang Russia. Ang VEB state-owned na bangko para sa proyektong pangkaunlaran ng gobyerno ay tinatayang bababa ang gross domestic product ng 0.6% sa dalawang magkasunod na quarter. Technical na recession ayon sa Moscow Times. Isipin mo kung ano ang ibig sabihin niyan sa konteksto ng pagtaas ng presyo ng gasolina na nabanggit natin kanina. Ang pagbagsak ng ekonomiya ay nagdudulot ng mas kaunting pera para sa publiko. Pinipiga na ang bawat huling ruble sa pagbili ng pagkain at gasolina. May kailangang isakripisyo at maaring ito na ang mahigpit na kapit ni Putin sa pamumuno. Siyempre, ayaw ni Putin na bitawan ang pagkapangulo. Dahil sa desperation, napilitan siyang magmakaawa sa isang bansang matagal ng puppet state ng Russia. Ang Belarus at Russia ay nagkaroon ng matatag, bagamat paminsan-minsan ay magulo na relasyon pagdating sa enerhiya. Pinutol ng Russia ang gas supply sa Belarus noong 2010 dahil sa utang. Dahil dito, hindi naging maganda ang relasyon ng dalawang bansa kahit mahalaga ang papel ng Belarus sa pagtulong kay Putin sa pagsalakay sa Ukraine. Dahil nahihirapan ang Russia mula sa bansang naiimpluwensyahan ni Putin, ngayon ay nilalapitan na niya ang Belarus para iligtas ang Russia. May problema rito. Maaaring gustong tumulong ang Belarus sa Russia pero baka hindi niya kaya. Iniulat ng Euromaidan Press na noong Setyembre 30 pansamantalang sinuspinde ng Eurasian Economic Commission kung saan miyembro ang Russia at Belarus ang import duties sa lahat ng gasolina. Hakbang itong ginawa para tulungan ang Russia sa oras ng pangangailangan. Nililinis nito
ang daan para makabili ang Russia ng maraming refined oil products mula Belarus nang walang import tax. Kailangan ng Russia ang kakayahang iyon. Ayon sa Euromaidan Press, dahil sa mga pag-atake ng Ukraine sa mga refinery, aabutin ng 9 na buwan bago maresolba ng Russia ang krisis sa gasolina. Ipinapalagay nito na hindi na tatargetin ng Ukraine ang iba pang refinery ng Russia, na malaking palagay lalo na't epektibo ang estratehiyang ito para sa Ukraine. Balik tayo sa EEC na suspendido. Ngayon, ipinagbawal ng Russia ang pag-export ng gasolina, pero pinayagan ang paghahanda para sa malaking pag-aangkat mula sa mas maliliit na kapitbahay. One-sided ang kasunduan at sa Belarus, pumunta si Putin. Pero hindi mainit ang pagtanggap sa kanya noong una. Noong may import tax pa, mas mababa sa dolyar. 1,000 kada tonelada ng gasolina ang alok ng Russia sa Belarus. Kumikita ang Belarus ng dolyar, 1,300. Dolyar 1,000 na raang bawat tonelada sa global na merkado. Kaya hindi ito handang magbenta sa presyong gusto o kailangan ni Putin para matugunan ang krisis ng Russia sa pinong langis. Noong Agosto, iniulat ng Euromaidan Press na lilimitahan ng Belarus ang supply ng gasolina sa Russia. Mukhang hindi naman talaga nila ginawa iyon. Hulyo hanggang Setyembre, nagbenta ang Belarus ng 36% mas maraming produktong petrolyo sa Russia sa St. Petersburg Exchange kumpara sa parehong panahon noong 2024 katumbas ng 74,000 tonelada. Pinakamahalaga sa Russia ang gasolina at diesel. Noong Setyembre, tumaas bigla ang benta ng mga ito mula Belarus papuntang Russia. Noong Setyembre, nagbenta ang Belarus ng 100 at 68% mas maraming gasolina at 83% mas maraming diesel sa Russia kumpara noong Agosto. Lahat ng palatandaan ay nagpapakitang pumapayag ang Belarus sa pagbenta ng gasolina at diesel para tulungan ang Russia. Epektibo ang pagmamakaawa ni Putin at pagsuspinde ng import tariffs. Sinabi natin kanina na posibleng handa ang Belarus magbenta ng mas maraming produktong petrolyo sa Russia, pero maaring hindi ito mangyari dahil umaasa ang Belarus sa sariling refinery para matugunan ang pangangailangan nito sa gasolina. Ipinaliwanag ng Euromaidan Press ang dahilan ng problema. Ayon sa ulat, ang refinery ng Belarus ay kayang gumawa ng 3-4 na milyong tonelada ng gasolina kada taon, kung saan 2 milyon ay kinokonsumo sa bansa. Samantala, ang Russia ay gumagamit ng 3 milyong tonelada ng gasolina kada buwan. Malamang napansin mo na ang problema. Kalahati hanggang 2/3 ng produksyon ng gasolina ng Belarus ay para sa kanilang sariling merkado. Yun ay nag-iiwan ng 1 hanggang 2 milyong tonelada ng gasolina na natitira para sa buong taon. Ayos na ang numerong yan para sa maliit na bansa kung hindi pinipilit mag-produce ng sobra. Ang Belarus ay kayang tugunan ang sariling pangangailangan sa gasolina at may sobra pa itong naibebenta para mapalakas ang ekonomiya nito. Gayunpaman, ang taunang sobrang iyon ay hindi pa sapat para matustusan ang 1 buwang konsumo ng gasolina ng Rusya. Ngayon, dahil tumaas ang konsumo ng gasolina sa Rusya, dulot ng digmaan, nagmamakaawa si Putin para sa tira-tira. Kahit ibigay ng Belarus ang natitirang supply, hindi pa rin sapat para sa malaking pangangailangan ng Rusya sa gasolina. May bagong ideya ang Belarus para matulungan ng Rusya. Noong Setyembre 26, iniulat ng Reuters na iminungkahi ng Belarus ang pagsusupply ng nuclear energy sa mga sinakop na rehiyon ng Ukraine. Iminungkahi ni Pangulong Alexander Lukashenko ng Belarus kay Putin ang ideyang ito noong nagkita sila sa Kremlin nitong Setyembre. Agad naming sisimulan ang pagtatayo ng bagong power unit o istasyon kung kailangan ng kuryente sa kanlurang Rusya at pinalayang rehiyon. Ayon kay Lukashenko, matapos ang pagpupulong, nakakatulong iyon dahil magagamit ni Putin ang anumang tulong para magbigay ng kuryente sa mga sinakop na rehiyon ng Ukraine. Gayunpaman, hindi gaanong makakatulong ang alok na ito sa krisis ng gasolina ng Rusya. Hindi masabi ni Putin kung mapapalitan ng nuklear ng Belarus ang gasolina. Karamihan ng kuryente sa Rusya ay mula sa gas at uling, at ang iba ay mula sa renewable, hindi kasama ang gasolina. Kaya parang nag-aalok si Lukashenko ng dalandan kay Putin. Pero ang kailangan niya ay mansanas. Bumabalik tayo sa nabanggit kanina, maaaring handa ang Belarus, pero hindi ito kaya. Kahit kaawa-awa si Putin, band-aid lang ang alok ng Belarus sa malalim na sugat.
Yan ang krisis sa gasolina ng Russia ngayon. At hindi rin mag-aalok ng dagdag ang Belarus. Matalino si Lukashenko para malaman na hindi niya pwedeng saktan ang sarili niyang mga tao para lang pagbigyan ang mga pangangailangan ni Putin, kahit gusto man niya o hindi. Kahit magpa siya ang Pangulo ng Belarus na ibenta lahat ng kanilang gasolina sa Russia. Sapat lang iyon para matustusan ang konsumo ng Russia sa loob ng 1 buwan o higit pa. Alam ni Putin ito na nagpapakita lang kung gaano siya kadesperado. Mas mabuti nang may kaunting gasolina mula Belarus kaysa wala, lalo na't lumalala ang kakulangan sa Russia dahil sa mga atake ng Ukraine. At dito tayo dadalhin sa maaaring mangyari sa hinaharap para sa Russia. Mukhang hindi maganda ang kalalabasan. Hindi gaganda ang sitwasyon ng pinong langis ng Russia dahil lalong dumadalas at tumitindi ang mga pag-atake ng Ukraine. Noong Agosto 28 nabasag ng Ukraine ang sariling record sa pagpapatigil ng operasyon ng Russian refinery, ayon sa Reuters. Tinatayang napahinto ng drone strike ng Ukraine ang 31 milyong tonelada ng refinery ng Russia noong buwan na iyon. Kaya umabot sa 64 na milyong tonelada ang hindi nagamit. Kasama ang maintenance, 65% itong mas mataas kaysa dating taya. Siguro inakala ni Putin na hindi nalalala, pero lumala pa pala. Ayon sa Kyiv Post, napakataas ng mga pagkawala ng kuryente noong Setyembre na nalampasan pa nito ang record na naitala noong Agosto. Noong Setyembre, lumampas ang araw-araw na offline refining sa 200 at 6,000 tonelada kada araw kumpara sa Agosto. Kahit sa pinakamalalang buwan ng Russia, malayo pa rin ang bilang. Noong Mayo 2022, umabot sa 196,000 tonelada bawat araw ng Russian refining ang natigil noong Mayo 2020. Mataas din noon pero umabot lang sa 164,000 tonelada bawat araw. Nababasag ang mga record at hindi ito ang mga gustong makita ni Putin. Ipinapakita nito na nahanap at pinaninindigan ng Ukraine ang kanilang panalong estratehiya. Walang dahilan para isipin na hihinto ang Ukraine sa pag-atake sa mga refinery habang may krisis sa gasolina ang Russia. Apektado na rin ang 24 na pangunahing refinery ng Russia mula Agosto. Sabi ng Kyiv Post, 70% ng mga aberya sa mga refinery ay galing sa Ukrainian drone at mukhang hindi kayang gawin ng Russia ang anumang aksyon laban sa ganitong uri ng mga pag-atake. Iyan ang pangunahing problema ni Putin. Ayon sa Ministry of Finance ng Ukraine, nawalan na ang Russia ng 1,200 at 24 air defense systems mula nang simulan ni Putin ang pananakop. Ang laki ng mga pagkalugi na iyon ay nagdudulot ng sitwasyon kung saan ang panloob na depensa ng Russia ay labis na nipis. Kung di ilipat ni Putin ang air defense mula Russia papuntang Ukraine, mas mapipinsala pa ng Ukraine ang kanyang mga puwersang mananakop. Sa paglipat ng air defense, nagkakaroon si Putin ng mga puwang na pwedeng gamitin ng Ukraine sa kanilang long-range drone. Samantalahin talaga ang gagawin nila. Gumagawa na ang Ukraine ng milyon-milyong drone kada taon. Sabi ng Atlantic Council, pwedeng madoble ang 5 milyong taunang drones ng Ukraine kung susuportahan ng kanluran na makakatulong mapunan ang air defense ng Russia. Alam mo na, noong Oktubre, inanunsyo ni Pangulong Ursula von der Leyen ng European Commission ang bagong kasunduan sa Ukraine. Naglaan ang European Union ng 2 bilyong euro o 200 at 35 bilyong dolyar sa Ukraine para sa paggawa ng mga drone. Alam ng Europa na epektibo ang estratehiya ng Ukraine. Kaya sa pondong iyon, makakagawa pa sila ng mas maraming long-range drone. Dahil dito, napilitan si Putin pumunta sa Belarus dala ang sombrero ng Russia. Ito ang malaking realidad na hinaharap ng leader ng Russia. Ang krisis na dinaranas niya ngayon ay simula pa lang ng estratehiya ng Ukraine. Hindi ito ang katapusan. Dahil mas maraming drone ang ginagawa kaysa dati, malamang na mas magiging madalas at mas malakas pa ang mga pag-atake ng Ukraine sa mga refinery. Sa ilang buwan, maaaring umabot o lumampas sa 50% ang hindi gumaganang kapasidad ng pagre-refine ng Russia mula 38%. Hindi sapat ang pansamantalang solusyon mula Belarus para maresolba ang problema. Walang epekto ito kung magpapatuloy lang ang ginagawa ng Ukraine. Habang may krisis sa gasolina ang Russia, naapektuhan din ang ekonomiya nito ng pag-atake ng Ukraine. Ayon sa pangkalahatang tanggapan ng sandatahang lakas ng Ukraine, nagdulot ng higit $74 bilyon na pagkalugi kay Putin ang mga pag-atake ng Ukraine sa Russia. Sa Enero 2000,
at 25, ito ay mga 4% ng taunang gross domestic product ng Russia. Maaaring hindi ito mukhang malaki kung titingnan sa porsyento. Pero isa itong malaking pagkalugi para sa isang bansang humaharap na sa lumalalang krisis sa ekonomiya. Hindi titigil ang drone strike ng Ukraine dahil marami silang magagandang resulta rito. Kaya hindi pwedeng umasa si Putin na susuko ang Ukraine. Lalong titindi ang krisis sa gasolina ng Russia na tatagal pa ng 9 na buwan bago maresolba. Maaring nasasaksihan natin ang unti-unting pagbagsak ng isang energy superpower ng mundo. Ang Russia ay nakatayo sa industriya ng langis at gas. Sabi ng Oxford Institute for Energy Studies, 20% ng gross domestic product ng Russia at hanggang 50% ng federal na kita nito ay galing sa langis at gas. Habang palaging inaatake ng Ukraine ang mga refinery at enerhiya ng Russia, lalong bababa ang mga numerong ito. Siyempre, hindi naman kayang ibenta ng Russia ang isang produkto na napakaliit ng produksyon kaya hindi na nito kayang tugunan ang sariling pangangailangan sa loob ng bansa. Hindi naman nabaliwala ang pakiusap ni Putin sa Belarus, pero wala rin itong epekto dahil mababa ang produksyon ng gasolina ng Belarus. May isang paraan na lang si Putin para makalabas sa krisis. Tapusin ang digmaan sa Ukraine bago siya ang matalo nito. Kahit mukhang handang tumulong ang Belarus kay Putin sa pagkakataong ito, kahit na kaunti lang ang magagawa nito, kailangan pa ring mag-ingat ang leader ng Russia sa sobrang pag-asa sa kanyang kaalyado. Hindi rin maganda ang lagay ng Belarus. Unti-unting bumabagsak ang bansa dahil sa digmaan ni Putin, hanggang sa posibleng hindi na rin masuportahan ng Belarus ang Russia. Alamin pa ang iba sa aming video at huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa karagdagang balita tungkol sa krisis sa gasolina ng Russia na dulot ng mga drone strike ng Ukraine. At maraming salamat sa panonood.